sa buhay ng tao. Tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung iyong itagubilin, batis man sa ayos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Yan, so magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Yan. So God is good. All the time. And all the time, God is good. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon, ng mga kapatid, sapagkat kahit na sa ganitong kaparaanan ay nananatili tayo at tayo po ay sama-samang naglilingkod at nananambahan sa kanya pong dakilang pangalan. So, ayan. So, muli po ay isa pong maligayang araw ng Sabat. Nawa sa mga oras na ito ay atin po sanang ihanda ang ating pong puso at kaisipan sa atin pong serbisyo sa umagang ito. So, ayun, ako po ay natutuwa na kayo po ay makilala at makasama ngayong araw ng Sabat. Bago po ang lahat, nais ko po kayong anyayahan sa maikling panalangin bago po tayo magsimula sa atin pong sermon. Ayan. So tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ay kami po muli ay lumalapit sa inyo, Panginoon, humihiling ng patnubay at gabay sa amin pong pag-aaral. Nawa, Panginoon, kasihan kami ng iyong banal na espiritu at samahan po kami sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Nawa buksan po ang aming puso at kaisipan na handang tumanggap ng katotohanan na nagbubuhat po dyan sa langit na bayan. Ama, samahan niyo po ako, Panginoon, nawa itago niyo po ako sa likod ng krus ng Kalbaryo, nawa kayo po ang siyang mangusap at makita po at hindi po ang iyong lingkod. Muli, maraming salamat po sa pagdinig po ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung atin pong mensahe na ipinadala po ng ating Panginoon sa oras na ito ay ang pag-aaralan po natin ay may pamagat na 7 blessings to share. So, 7 pagpapala na kailangang maibahagi natin, mga kapatid. So, ang atin pong key text
ay matatagpuan po sa Jeremias 29:11. Ang sabi po dito, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan. So napakaganda po na promise ng Panginoon sa atin na ang panukala niya sa atin ay nakakabuti, mga kapatid, at hindi sa ikasasama, at isa pa ay napakagandang mensahe niya tayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So, number 1 po natin ay understand your purpose. Alam po ba ninyo na sa banal na kasulatan na kung saan nakipagtunggalian po si Kristo kay Jeremias? Di ba po? So, ang sabi nga po dyan sa verse na yan ay sinabi sa kanya at sinabi ng Panginoon kay Jeremias na nalalaman ko ang mga panukala ko sa iyo, ang sabi po niya. So, sino daw po ang nakakaalam ng panukala ng Panginoon sa atin? Ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. At sabi nga dito at kung hindi mo alam, no, mga kapatid, kung ano ang purpose mo sa iyong buhay, ay huwag kang magtatanong sa kapitbahay or sa iyong kaibigan. Kung hindi, ay tayo ay lumapit po ting Panginoong Diyos na nakakaalam ng panukala or plano niya sa iyo. Panukala na kung saan alam ng Diyos, no, sa ating ikakabubuti at hindi sa ikakapahamak natin. So mga kapatid, madalas ang tao, no, nagpaplano at ang plano ay nagiging isang mitya or nagiging isang dilubyo na mangyayari sa ating buhay. And sometimes, we make plans and we think our plans is the better than the plan of God for us. Di ba po? But we are mistakenly, mga kapatid. So, nagplano ka nga at nais mong gawin yan, pero hindi mo naman ini-include ang Panginoon, ikaw ay, mapapahamak. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, panukala upang ikaw ay mapabuti at hindi sa ikasasama at upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So, what is the great future na nais ng Panginoon sa atin? Kabilang po ba sa panukala ninyo na makapunta doon sa langit na bayan? You know what, mga kapatid? That is the plan of God sa atin na He wants for us, you and me, to be in heaven. But the question is, mga kapatid, kamusta ang inyong mga gawa? Kamusta ang ating ginagawa sa mundong ito? Kamusta ang iyong relasyon? Kamusta ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay na ito, mga kapatid? Ang pinagkakaabalahan po ba ninyo sa buhay na ito ay makakatulong ba yan upang kayo ay mapalapit sa Diyos? O baka naman mapalayo sa ating Diyos? Ang mga plano po ba sa buhay ninyo na ginagawa ngayon ay makakapagbigay ba yan ng gabay sa inyo para magkaroon kayo ng relasyon sa ating Panginoon? O baka magiging dahilan yan na mapalayo ka pa sa ating Panginoon? Mga kapatid, ang panukala ng Panginoon ay ang bawat isa sa atin ay makarating sa langit na bayan. Kaya nga po ang sabi dito, you should understand your purpose. Alam niyo ho ba, mga kapatid, meron akong kaibigan. Ang sabi niya po sa akin, gusto ko na makasama ang aking anak at gusto ko na ako ang magpalaki sa kanila. Because you know why, Cassandra? Sabi niya po sa akin. Sapagkat gusto ko ng aking mga anak ay makasama ko sa langit. Ang sabi po niya sa akin. So as parents, ano ho ang panukala ninyo sa inyong mga anak?
Ang inyo po bang purpose ay para sa ikaliligtas or ikalalago ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos? Alam niyo mga kapatid, sometimes we have so many defects. Not sometimes, but many defects na nakakaligtaan natin ang ating mga anak, ang mga bata, ang ating mga kapatid, ang ating mga kabataan sa ating tahanan. Someday po, alalahanin niyo po mga kapatid ko, tatanungin ho sa atin, tatanungin ho sa inyo ng Panginoong Diyos. Itatanong sa atin ng Panginoong Diyos, Pedro, nasaan ang iyong tatay? Maria, asan ang iyong mga kapatid? Hahanapin po yan sa atin ni Kristo, mga kapatid ko. And the Lord will going to ask us, each one of us, nasaan ang ating mga kapamilya? Nasaan ang ating mga church members? Nasaan ang ating mga kapatid sa pananampalataya? At hindi man kailan tatanungin sa atin ng Panginoon kung ano ang naging trabaho natin, kung ano ang pinagkakaabalahan natin sa buhay na ito mga kapatid. Hindi ho yan itatanong sa atin ng Panginoon. Kung hindi, nasaan ang iyong kapamilya? So we should know and understand our purpose, no mga kapatid, na sinasabi dito na this is the blessing for us, that God is reminding us na saan ba nakapokus ang ating purpose. Sa cellphone po ba? Sa laptop? Or sa mga ibang bagay? Or sa trabaho natin? Diba? Kaya nga po mga kapatid, ang sabi dito, God wants you to understand your purpose and be a blessing to others. Number 2, ayan, serve with love. Ako ay may question yan. Have that in our heart. It is that already developed in our heart, mga kapatid? Na-develop na po ba ito sa ating puso? Alam niyo po ba mga kapatid, no? Kaya ko tinanong yan. Dahil may pagsisilbi or paglilingkod sa ibang tao or pagtulong sa ibang tao na nagpapakitang loob lamang. Kumbaga, showing like a puppet, but deep inside, napipilitan. But the Lord said in 1 Corinthians 13:1-3, ang sabi po dyan, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, na ano pat makakapagpalipat ako ng bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. So pinapakita dito mga kapatid na bagaman ikaw ay nakikita sa loob ng simbahan, nakikita po na matalino ka, na meron ka pong abilidad, na may pananampalataya ka or may relasyon ka sa Panginoon. Pero, ang sabi po dito, kung wala kang pag-ibig, walang silbi iyan. Wala, it's nothing, walang kabuluhan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ano po ang nais ng Panginoon na matutunan po natin sa pinakauna is love one another. Di ba po sa 10 utos, kung isasama rin niyo po ito sa dalawang bahagi, di ba po ang unang bahagi ay mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Di ba po? Yung pangalawa naman po ay mahalin mo ang iyong kapwa. So makikita natin dito mga kapatid na love matters, no? And take note mga kapatid, mas higit na pinagpapala at pinagyayaman ng Panginoong Diyos ang isang tao na tumutulong, na nakikibahagi sa Panginoon na mayroong pagmamahal. Alam niyo ho, meron akong kilala na nakaranas ng tumulong pero walang pagmamahal sa puso. Naranasan niyo na po ba ito mga kapatid? Ako ho, naranasan ko na to personally. Yan. And that would become a burden, mga kapatid, na magiging pabigat po sa atin ang pagtulong or pakikibahagi or paglilingkod na walang pagmamahal.
Kaya po nabanggit ko po sa inyo kanina na it is already developed na po ba sa inyong mga puso. Sapagkat meron po kasi tayong ugali na hindi marunong magmahal. Meron po tayong ugali na minsan sakim, di ba po? But the Lord is teaching us, each one of us mga kapatid, by our own experience, no, na kung paano tayo tinuruan ng Panginoon na magmahal. Sapagkat this is the blessing of God mga kapatid, is to serve with love. Sapagkat kung ikaw ay naglilingkod na walang pagmamahal, ang sabi po dito sa banal na kasulatan ay wala itong kabuluhan, 'di ba? Remember, bagamat ang iyong mga kapatid or kaibigan, ang iyong um, parents, yan, nakikita ang iyong gawa, ngunit hindi man kayang basahin ng ninuman ang ating mayroon sa ating puso. But remember mga kapatid, the Lord read and sees our heart. Nababasa po ng ating Panginoon, no, ang nilalaman ng ating puso at kaisipan. But if you want to be the blessing to others, mga kapatid, by the grace of God, love should be developed in our hearts. Ngunit hindi natin ito magagawa, mga kapatid. Kailangan natin ang Panginoong Diyos. Yan. Number 3. Yan. Okay. Be slow to anger. So, sino po ba dito yung mabilis magalit? Yan. Mayat-maya parang nagagalit na. Ako isa po doon. Pero sabi po dito sa Psalm 86 verse 15, ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, no? So, sino daw po ang mabait? Ang Panginoon. Ano pang sabi? Tunay na mabait, wagas ang pag-ibig. Ay, magkadikit po pala yan, no? Na kapag ikaw ay mabait, ay meron ka ding pag-ibig. So, you have the character of love, mga kapatid. So, dapat ganyan din po tayo, Magalit man tayo, ngunit sa katwiran ng Panginoon. Di ba po? And we need to pray to God, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng ganitong pamumuhay at kasanayan, na be slow to anger and great in kindness like our Christ. So kung magagalit ka man po at wala din naman pong kabuluhan yung source ng pinanggagalitan mo or kung ano man iyon, manalangin na lang ho tayo sa Panginoon. No? Let God control our emotions. Sometimes, madalas tayo ay nagagalit kasi hindi natin nakokontrol yung ating emotions. Minsan, pabugso-bugso ang ating pagdedesisyon or ating pag-uugali, di ba po? No? And minsan, nagagalit tayo kahit hindi pa natin alam yung pinanggagalingan ng sitwasyon or yung nangyari. Pero ang sabi po dito, kailangan na tayo ay maging banayad na magalit. Huwag yung pabigla-bigla kasi po, minsan nakakapagbitiw tayo ng mga salitang masasakit, di ba po? So, kailangan po natin mga kapatid na magkaroon tayo ng self-control, di ba? At kung minsan, pag yung anak mo or yung kapatid mo may ginawa, no? Imbestigahan mo muna, di ba? Alamin mo muna, wag yung magagalit ka agad. Wag yung biglang sigaw dito, bulyaw dyan, dahil matatakot po yung bata, di ba? At magkakaroon siya ng emotional trauma. So mga kapatid, dinidiin po sa atin dito na be slow to anger and great in kindness. Dapat po palagi na matabunan ng kabaitan at kabutihan ang galit na mayroon ka sa iyong puso. At wag mong hahayaan na mangibabaw ang galit at nasa ilalim ang kabutihan, mga kapatid. Delikado po yun. It will cause a big problem. Pero sa oras po na mangibabaw ang kabaitan at kabutihan, ay mabuti po yun, mga kapatid. So next, do the right thing. Yan. Ang sabi po dito sa
1 Corinthians 10:23-24-31, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakatutulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo kung hindi ang iba. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin nyo ang lahat sa ikararangal ng ating Diyos. So, do the right thing mga kapatid. Ang Panginoon po ay inilagay niya ang utak ng tao, saan po? Siyempre, sa ulo at hindi sa paa. At mas lalong hindi po sa kamay. Di ba po? So, inilagay po ng Panginoon ang utak ng tao upang ano po mga kapatid? Upang tayo po ay makapag-isip at makaunawa. Di ba po? So, we need a right thing. Kailangan na maging positibo tayo sa lahat ng ating ginagawa at gagawin. Sabi po dito, do the right thing, no? So, gawin mo sa ikabubuti, di ba po? At hindi sa ikapapahamak mo, di ba? Ang sabi pa po dito, malaya akong gumawa ng anuman. So, ibig sabihin, God gave us the freedom of choice. And also God gave us to think right and wisely. At isa pa po dun ay, God will give us an understanding that is putting in our mind. Kaya mga kapatid na napakainam po talaga na tayo po ay palagi ang magbasa ng banal na kasulatan. No? Kasi alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit napakahalaga na tayo po ay mag-aral? Kasi madalas ngayon ay nangunguna ang paggawa ng hindi mabuti, di ba po? Because of the influence of the world, di ba? Mas nangingibabaw po ang paggawa ng hindi maganda, di ba po? Because you know why mga kapatid, minsan may sakit po ang tao eh. Alam niyo po ba kung anong sakit po yon? Alam niyo po ba yung sakit na nakakalimot? Ayan. Di ba pag yung amnesia, nakalimutan mo, pero may positibo rin na maalala mo. Pero yung Alzheimer, ito po ay wala ng lunas, di ba mga kapatid? Di ba? So sa spiritual po na pag-uugali at pamumuhay po natin, pakiusap po mga kapatid, huwag po tayong makalimot. Huwag tayong makalimot gumawa ng mabuti mga kapatid. At mas lalong higit na mag-aral po ng salita ng Panginoon. At laging pinapaalala ng Panginoon ang paggawa ng mabuti sapagkat ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid ay tayo ay mapabuti at hindi mapasama. Di ba po? Napakagandang promise ng Panginoon sa atin. Na sapagkat kung ikaw ay gagawa sa hindi kalooban ng Diyos, tiyak na ikaw ay mapapahamak. Kaya sabi po ng talatang ito ay, do the right thing. Alam mo na ang mali, gagawin mo pa. Naku po. Remember mga kapatid, you will going to suffer. Next po, develop your faith. So, how are we going to develop our faith? So, meron po tayong tinatawag na PRS. So, pray, read, and sharing. Ang una po, sabi po sa 1 Thessalonica, sabi po dyan, pray without ceasing. Manalangin walang patid. So, napaka-importante po ito mga kapatid ko. Manalangin tayo na walang patid. Pangalawa, Roma 10:17. Ano pong sabi dyan? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Di ba po? So mga kapatid, ang ibig sabihin dyan ay prayer is the bread of soul. Di ba po? So kung walang panalangin po sa buhay natin, di ba? Tiyak na parang tayo ay hindi kumpleto, di ba po?
Sino po dito ang hindi manalangin sa isang araw kumpleto? 'Di ba wala po mga kapatid, wala tayong katiyakan, 'di ba? So, ano pang sabi po dito? Sa 1:5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang mga totoo. So, sabi po dyan, at sa pagsasaliksik ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay kailangan din natin itong ibahagi, no mga kapatid. So, sa mga ganitong kapamaraanan po, ay mapapalago po natin ang atin pong pananampalataya sa Panginoon. And take note mga kapatid, upon reading the Word of God, we almost encounter the experience of those people na nakaranas din po ng mirakulo at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. So let me ask you, sino pong nakakilala kay David? Di ba po? Kay Jeremias, kay Moses, kay Daniel. Actually, marami po tayong matututunan na aral sa kanilang buhay mga kapatid. Kung hindi nyo po sila kilala, ano pong matututunan natin sa kanilang experience? Di ba po? So kung nais po natin na makilala ang mga taong ito, you have to read the Word of God. Because God will present His power in their experience. Kaya nga, napakaganda po nung kanta yung you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Diba po? So, sabi nga po dun sa kanta gagawin niyang ulit, He will do it again, mga kapatid. So, kung paano tumulong ang Diyos sa mga anak niya na nakatala sa banal na kasulatan, Old and New Testament, mga kapatid, kung paano siya nag-perform ng miracles, ng healing sa kanilang buhay, God will do it again for you. And upon reading the Word of God, mga kapatid, it will strengthen your faith. And upon sharing the knowledge and wisdom that God has given you, all the information that God put it in your mind, upon sharing to other people, ang kanilang pananampalataya din naman mga kapatid, ay lalago din. And if we're not going to share the Word and the love of God to other people, paano po lalago ang ating pananampalataya? Ang paglago ng pananampalataya natin sa Panginoon ay kailangan mag-exert ng effort, mga kapatid. We need to push and exert effort to it, mga kapatid, para mapalago natin ang ating pananampalataya. Next. Number 6, ayan, sabi po sa 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ayan. So, obedience, mga kapatid, no? Remember po, ano po yung naging dahilan na si Eva at si Adan ay na-fall sa kasalanan? Ano pong nangyari sa kanila? Di ba po, sila ay sumuway. They disobey, kaya sila na pahamak. Kaya po, ako at kayo ay anak ng masuwayin, di ba po? So, ano po yung ating namana ngayon? Di ba? So, ang ating naman na ngayon ay kasalanan. Kasalanan na hindi magandang epekto sa atin, katulad po nung pagsuway ni Adan at ni Eva. Pero, may remedy po ang Panginoon sa atin, na God is teaching us to obey. Di ba po? Mga kapatid, kailangan po nating matutong sumunod, sapagkat napaka-importante na huwag po sanang matigas po ang ating ulo. Di ba po? Madalas nangangatwiran pa tayo sa Panginoon Di ba po? So sabi po dito na mas higit na kinikilala ng Panginoon ang pagsunod kaysa paghahandog. Remember po si Cain at saka si Abel. So sino po sa kanilang dala ang sumunod? At sino po ang sumuway?
Sino po ang tinanggap ng Panginoon ang hope offering? 'Di ba? Siyempre, yung nag-obey, yung sumunod ang tinanggap ng Panginoon. Pero yung offering ng sumaway ay hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, we need to learn how to obey always. Yan. Last na po. Consult with God. So ano pong sabi dito sa Joshua 1:8? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ang sabi po dyan ay, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbubulay-bulayan mo lang po ba iyon? Sa araw? Or sa gabi? Di ba po ang sabi dyan ay, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Nang sa ganun ay, masunod or matupad ang lahat ng pinapangarap mo na nakasaad doon. So sabi dito, paano daw matutupad ang mga nakalagay sa banal na kasulatan? Pagbubulay-bulayan mo lang ba iyon tuwing araw ng Sabado? Or kapag naalala mo lang ba? Or kapag may time ka lang? Sino po dito ang gustong sumagana ang buhay? Siyempre, ako din po, gusto ko rin sumagana ang buhay. 'Di ba? Lahat po tayo, 'di ba? Pero, ang sikreto po sa sinasabi sa talatang ito ng Joshua 1:8 ay, babasahin lang ba po iyon? 'Di ba po, ang sabi po dito ay, kundi pagbulay-bulayan mo sa araw at gabi at idinidiin po sa atin ng Panginoon ang sikretong ito na kung gusto nating sumagana or gusto nating magkaroon ng isang masagana at matagumpay na pamumuhay ay we must do this, mga kapatid. And mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na God is reminding us how merciful He is to us, mga kapatid. God is reminding us how faithful He is, mga kapatid. But the question is, mga kapatid, how faithful you are to the Almighty God. Di ba po, napakadaming suliranin sa ating buhay? Sino po ba ang may depekto? Ang Panginoon po ba? Diba? Nasa Kanya po ba ang problema, mga kapatid? O nasa atin ho ang problema? Diba? Minsan, kung nasaan ang problema, kanino lalapit? Sa kapitbahay ba? Or kanino ka hihingi ng tulong? Sa ibang tao ba? Of course, dapat sa Panginoon because He is the solution to our problem, mga kapatid. Tandaan po niyan. Hindi po hindi po nagbibigay ng problema ang Panginoon, mga kapatid. Kung hindi, pinapahintulot niya po ito na mangyari sa atin. Iba po kasi yung word na pagbibigay at sa pagpapahintulot, mga kapatid. So, inuulit ko po na hindi nagbibigay ang Panginoong Diyos ng problema kung hindi pinapahintulutan niya na ang mga bagay na ito ay mangyari sa buhay natin. Madalas nga po tayo po ay gumagawa ng ating problema. But, the only solution, mga kapatid, is Him. At kung sa tingin mo, kapatid, kung hindi mo pa po na-achieve yung pagiging masagana po or matagumpay na pamumuhay, there is something wrong po. May mali, mga kapatid. Kaya po, we need God, we need the help and a word of God, mga kapatid. Kailangan po nating i-consult ang Panginoon. Kailangan po natin humingi ng tulong sa Panginoon. At hindi lang yon, ang sabi po dito sa Joshua 1:8, kailangan nating basahin, pagbulay-bulayan iyon araw at gabi. Diba po? So, napakagandang promise po ng Panginoon sa atin na kung gusto nating sumagana ang ating buhay, we need to seek the Word of God. So, muli ay isa-isahin ko po ang ating 7 pagpapala na kailangan pong ibahagi, no?
Una po dyan ay, yan, understand your purpose. Pangalawa, serve with love. Pangatlo, be slow to anger and great in kindness. Pang-apat, do the right thing. Panglima po, develop your faith. Number 6, obey. And last po ay consult with God. Mga kapatid, as of God, seek His direction to find your divine purpose. Your purpose is essential for your mission. Dahil mga kapatid, may mission tayo sa ating sarili, may mission po tayo sa mga bata, sa ating asawa, sa ating mga magulang, sa ating pamilya at mas lalong higit sa ating church mga kapatid. At higit sa lahat doon mga kapatid, may mission po tayo sa ating Panginoon na kung gusto nating ma-fulfill yung purpose natin mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng kailangan nating maintindihan yung ating purpose. Kailangan na ma-develop sa atin yung paglilingkod na may pagmamahal. Kailangan ma-develop din sa atin mga kapatid na be slow to anger and great in kindness. At pang-apat, ano pong sabi doon? Yung paggawa ng mabuti. Panglima, kailangan ma-develop natin yung ating pananampalataya at sumunod, mag-obey, at higit sa lahat, i-consult na atin ang ating Panginoon. At kung gusto mong ma-fulfill yung purpose na yon at gusto mong maging blessing sa ibang tao, dapat ay tiyak na magagawa mo at maintindihan mo kung ano yung purpose mo sa iyong buhay. Dahil kapag naintindihan mo yung purpose mo sa iyong buhay mga kapatid, tiyak na magiging pagpapala ka. Gagamitin ka ng Panginoon na maging pagpapala sa ibang tao. No? So, nawa ang mensahe pong ito ay makapagbigay sa atin ng enlightenment at gayon din nawa pagpalain po tayo sa mensahe pong atin pong napakinggan. Muli, happy Sabbath po.
Ayan, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa inyo pong kabutihan at pagmamahal, Panginoon. Ipinakita niyo po sa amin na kami po ay mahalaga sa inyo, na kami po ay may purpose sa mundong ito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-fulfill ang aming pong purpose sa amin pong mga kapatid, sa amin pong buhay, sa amin pong mga mga nasasakupan, Panginoon. Panginoon, hindi namin ito makakayanan kung wala ka, Panginoon. Nawa patuloy mo po sana kaming paalalahanan sa lahat po ng iyong mga pangako sa amin na kami po ay magiging matatag. Kami po ay magkakaroon ng pagmamahal sa amin pong sarili at sa amin pong mga kapatid. Nawa Panginoon, sa mga oras na ito, nawa pagpalain po ang bawat isa, lalo na't higit sa mga nirerepresentahan naming pamilya. Nawa Panginoon, patuloy po ang pag-iingat at gabay at ang kagalingan ang amin pong maranasan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang espiritual na amin pong tinanggap, Panginoon. Tulungan kami na amin pong maisabuhay ito. Tulungan po kami na amin pong magawa ito alang-ala po sa inyong pangalan. Nawa Panginoon, sa araw ng Sabat na ito, mapanatili po sana naming banal hanggang sa paglubog ng araw. At salamat po sa assurance na kami po ay inyong sasamahan na ito po kaming gabayan sa darating na buhay, Panginoon. Nawa Panginoon, maitala po sana ang amin pong pangalan dyan sa aklat ng buhay, Panginoon. Nawa kami po sana ay sama-samang babalik dyan sa langit na bayan na kasama ka, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po muli ay nakapaglingkod sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, patawarin kami sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasalan na inyo pong nasumpungan sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.